Sa pagbabalik ng Go Negosyo, kaya mo! Silipin natin ang nakaka-inspire na kwento sa likod ng food manufacturer na CDO. Welcome back mga suki! Ang susunod natin makikita negosyo ay isa sa mga pinakamalaking manufacturer ng mga food products sa buong bansa. Kahit sa ang tindahan, grocery store, abay makikita natin ang mga produkto nila, mapa-canned goods man o frozen food. CDO Carne Norte, CDO Bibo Hotdog, CDO Meatloaf, CDO Holiday Ham, ilan lang ang mga produktong ito sa kinikilala ng mga Filipino consumers mula sa CDO. Ano nga bang kwento ng paglago nito mula sa isang hobby patungo sa isa sa pinakamalaking food manufacturer sa bansa? Ang CDO ay initials ng aming founder and vice chairman, si Corazon Dairoong. Ang CDO ay gumagawa ng mga fresh processed meats, yung mga hotdog, bacon, frozen corned beef. Ganon din, gumagawa din ang CDO ng mga canned meat products. At pumasok na kami sa canned fish products. Ang CDO ay nagsimula noong 1975 sa kusina mismo ni Mrs. Corazon Dairoong. May dalawa siyang workers. Nagtitinda lang sila ng mga siopaw, doon sila nag-umpisa. Na-discover nila na maganda palang palaman sa siopaw yung longganisa. So ino-offer sa mga kaibigan, kapitbahay, hanggang lumaon, nadagdagan na yung produkto niya. Naggawa siya ng mga longganisa, tsaka tosino. Hanggang noong 1981 nang ma-incorporate na yung CDO Food Products into Foodsphere Incorporated. Nung magsimula kasi sa kusina, mga 150 kilos lang ang ginagawa nila. Ngayon, kami ay nalulugod na patuloy kaming lumalaki at nabibiyayaan ng Panginoon. Ang total production namin ay umaabot sa 300,000 kilos a day. Kaya, syempre, dumami na rin yung mga manggagawa natin mula sa nag-umpisa sa 2 kasama sa trabaho. Over 2,000 employees na ngayon mayroon ng CDO. Yung mga produkto natin, sabi ko nga, nag-umpisa lang sa siopaw, pero ngayon, yung tinatawag na mga SKU o stock keeping units natin, umaabot na sa mahigit sa 500 klase ng produkto. 35 years later, ay patuloy pa rin ang success ng CDO sa industriya ng pagkain. Ano kaya ang sikreto ng kumpanyang ito pagdating sa paglago ng negosyo? Siguro katulad ng ibang mga negosyo, talagang may din tayong naging mga challenges. Pero we turn this into opportunities. Example na lang nung 1997, yung Asian Financial Crisis. Siguro yung ibang mga kumpanya nagle-lay off, nagre-retrench. Pero ang CDO, hindi namin naisip na bawasan yung aming mga manggagawa sa halip. Nag-isip kami ng paraan paano kami lalong magkakaroon ng negosyo. Doon namin inumpisahan yung fruit preserves, yung aming mga nata de coco. Nag-umpisa kami parang hindi nagamit sa halo-halo. So lahat na yan, merong mga kaong, merong langka. So at that time, yun yung naging bagong venture namin. Kaya yung mga tao namin, na-maintain namin sila. Kamukha ng isang taon, medyo mahigpit din ang kalagayan ng ekonomiya, pero nagbubukas pa kami ng planta at patuloy na nagbibigay ng trabaho sa komunidad. Siguro masasabi ko noon, we're proud na we continue to innovate. Isa sa driver ng growth at ng success ng CDO. At yung sarap ng pagsasama-sama, meron kami dito na pinangangalaga ang kultura. So siguro ito, kasama yung matibay na paniniwala at pananampalataya sa Panginoon, ang nagbubunsod sa amin para patuloy na mag-negosyo at maibalik naman hindi lang sa komunidad, kundi sa mga kapuspalad nating mga kapwa Pilipino, yung kung ano yung success na tinatamasa ngayon ng CDO. Hindi lamang sariling tagumpay ang hangad ng CDO. Pati ang mga small business owner ay nabibigyan rin nila ng pangkabuhayan sa pamamagitan ng CDO Negosyo Ko program.
Ang CDO Negosyo Program ay isang programa na sinimulan namin sa aming mga food stores. Meron kami ngayon 11, 11 na outlets of food stores sa Kamaynilaan. Ini-encourage nito yung mga maliliit natin na mga negosyo, yung may mga, we're trying to develop entrepreneurial spirit, no, sa kanila para makapagsimula sila ng maliit na negosyo. At dito matutulungan namin sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila sa mas maa-afford na halaga. Siyempre may mga diskwento yan at may iba pang mechanics ng program na makakatulong sa kanila para makapag-umpisa sila bilang isang negosyante. Dahil sa commitment nito sa paghatid ng kalidad ng mga produkto at pagtulong sa mga nais magnegosyo, binibigyan namin ang CDO ng Tatak Negosyo Seal of Approval. Nakakatuwa naman ang inspiring story ni Mrs. Corazon Dairoong ng CDO mula sa pagiging housewife na kapagpalago ng sariling negosyo at gayon din si Mia ng Cocotini Beachwear. Talaga namang inspirasyon namin kayo. Kita nyo na mga suki, mapababae o lalaki, kayang-kaya magkaroon ng successful na negosyo. Basta tumutok lang kayo dito sa Go Negosyo, kaya mo, mabibigyan namin kayo ng tips, inspiring stories, at ideas na makakatulong sa inyo. Kung may tanong po kayo tungkol sa business, mapatungkol sa supplies o sa marketing, sa pagpili ng produkto, siguradong lahat yan masasagot namin dito. Dahil sa Go Negosyo, kaya mo magpatayo ng sariling business at magtagumpay mula sa kahirapan. Marami pong salamat sa aking mga sponsors, Nula, and of course, Folded and Hang, Jelly Bean, Krisha Shoes, Dr. Vivian Sarabia, Joy for All Seasons, and Tumble Tots International Preschool in Libis, at maraming salamat Kids Ahoy! Apparel sa Star Mall EDSA, and KSA Magic Skin Whitening available at Star Mall Alabang, SM Fairview and SM Bikutan. For dealers, you may call 566-8029. At Reyes Haircutter Salon, maraming salamat. Don't forget to grab a copy of Joey Concepcion's 55 Inspiring Stories of Women Entrepreneurs and the 21 Steps on How to Start Your Own Business, written by Dean Pax Lapid and Mr. Ping Soto, available at all major bookstores nationwide. Muli po, magkita-kita tayo next week. Huwag kalimutan na sa negosyo, may tagumpay mula sa kahirapan. Ako po si Gladys Reyes Someru. At ito ang mas pinalaki, mas pinaganda, at new and improved, Go Negosyo, kaya mo! So much further now. We were right somehow.